Anyway, padagdag ano naman yun. Makinig ka kung gusto mo, kung kaya mo pakinggan ng mga tira sa mga idol mo na magnanakaw. Parehong magnanakaw yun si Duterte at si Bongbong Marcos. Pero sa usapin sa 2025 budget, sino ba nagsisinungaling? Yun lamang po ang ating usapan. At bago ang lahat, nais ko lang pakilala sarili ko na ako po ay si Dr. Engineer Toto Punyo Tosing. NRD, makinig ka. Pakinggan mo yung boss mo, yung idol mo na magnanakaw. Pakinggan mo. Ha? So, ngayon, ang ating ipapakita ngayon ay yung budget. Yung budget kasi, ito yung pinirmahan ni Bongbong Marcos bago magkakaroon ng 2025 na tinatawag na General Appropriations Act. Yung General Appropriations Act po ay yan po ang pagbabasihan kung paano paggagastusin ng bansa ang kinikitang pera para sa 2025 para sa pagsweldo ng sundalo, pagsweldo ng mga pulis, pagsweldo ng mga teachers, pagsweldo ng lahat ng mga kawani ng ating pamahalaan at pagsweldo sa mga judges ng mga tiwali, pagsweldo sa mga lahat ng klaseng mga direktor, mga gobernador, mga mayor, lahat-lahat po. So hindi ba unfair? Hindi ba karapatan ng taong bayan, NRD, na magtanong sa kanila saan napunta yung pera natin? Dalawang uri po yung pasensya ka na idol. Akala ko tinitira mo ako. Pasensya ka na. Dalawang uri po yung buwis, no? Ang buwis po na kinikita ng ating bayan, dalawang uri. Indirect at saka direct. Yung indirect taxes, yun po yung mga buwis na binabayad ng lahat ng mamamayan sa pamamagitan ng pagbili ng lahat ng mga bagay. Bigas, pagbabayad sa mga matrikula, pagbabayad sa transportasyon, pagbabayad sa lahat ng klaseng bilihin. Yan po ang may tinatawag na sales tax. Bawat bili mo, bibili ka ng, sa halimbawa, bibili ka ng isang Lord Chicken. Ang buwis niyan, kahit may 10 sentimo dyan, nasa binayad mo sa mga store, ang 10 sentimo dyan ay napupunta sa kaban ng bayan. So ganun po, lahat po tayo, kahit na ikaw ay mahirap, ay nagbabayad ka po ng buwis. Okay? Yung pangalawang klase na nagbabayad ng buwis, yun po direct payers of taxes. Yun naman po yung mga kita mo, babayaran mo income tax return, income tax pala hindi return. Ang return ay report. So, income tax, babayad ka. Tapos, kung bibili ka ng lupa, ang nakabenta ng lupa ay magbabayad ng tinatawag na capital gains tax. Ibabayad yung direkta yun, galing sa kanya. At kung may VAT pa siya, yun, sa totoo lang, naging direct yun. Pero dahil sa kung direkta dadaan sa mga stores, yan magiging indirect. Pero at least, lahat ng mga direktang kinakaltas ng BIR mula sa nagbabayad ng buwis, yan ang direct taxes. Ano pa bang ibang pinagkikitaan ng gobyerno maliban sa buwis? Yung tinatawag na non-revenue or non-taxes or non-revenue ay yan po yung mga kita ng GOCC. Kikita halimbawa yung GSIS, ang sobra na kinikita, ibibigay sa gobyerno. Ang SSS, ibibigay sa gobyerno. Ang pag-ibig, pag sobra, ibibigay sa gobyerno. Ang lahat ng kita, lahat ng mga korporasyon ng ating pamahalaan na kimikita ay binibigay ang kita sa gobyerno. So Land Bank, kasama na bangko, Land Bank, Development Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas. So ibibigay yan sa ating bansa. Yan po ang source ng ating kinikita. So, ang iba pang source ng kinikita sa ating pamahalaan ay kung may ibibentang property, ang binayad sa pagbili ng property ay karagdagang kita. Kagaya ng welfare bill compound na binibenta. Kagaya ng BCDA nung araw sa panahon ni Marconi ni Fidel Valdez Ramos. Sa panahon ni Fidel Valdez Ramos po, ay hindi siya umutang sa labas ng bansa at saka sa loob ng bansa. Sapagkat po, marami naman siyang kinita sa pagbibenta ng lahat ng mga kampo. Kaya binuo po ang
ang Basis Conversion and Development Authority. So maraming kinita kaya hindi na umutang. O kaya sa lahat ng presidente, si Ramos ang presidente na hindi umutang. Si Duterte, si Noynoy kahit paano umutang, si Gloria umutang, si Erap umutang, si Cory umutang din, si Duterte lalo ang laki ng utang, 7 trillion sa kabuuan ng 6 na taon sapagkat marami naman kasing COVID. Tapos si Bongbong naman ay 2.5 taon pa lang, 4 na trillion ang utang. So may tanong, sino bang mas 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 magastos, si Duterte o si Bongbong? Si Bongbong pa rin kasi kung hati-hati mo taon por taon, ang kay Duterte 1 plus lang, sabihin mo 1.1. Ay, pasensya na, no? Naputol. Pasensya na may nagsabotahe ata ng aking live eh. Sino po, namatay computer ko, ganoon ko lang ulit. Andiyan pa rin kayo. So, balikan natin, ulitin ko lang, ang problema sa ating bansa ngayon, ito talakayin ko lang ay yung pagsisinungaling sa budget. So, pareho naman mga sinungaling si Duterte at si Bongbong Marcos. So, ang pag-usapan na natin ay sa budget ng 2025. So, sino nagsisinungaling? Ganito po nangyari. Diretso natin direct to the point. Ang proseso po sa paggawa ng budget, ang last of the processes ay ganito. Pag matapos na magawa ng Senado at saka ng House of Representatives, magkabugo yung kanilang budget na ginawa, kontra-kontra, hindi magkapareho. Ang gusto halimbawa ng Kongreso ay mayroong akap na kinargahan nila 39 billion. Si Amy Marcos naman tinanggal ang akap. So nagkabaga-bangga. So marami pang ibang nagkabaga-bangga na mga budget. So ang solusyon, ever since the time began, ay nagbubuo ng isang committee, ang House of Representatives at ang Senate. At ang committee nila ay magrepresentahan ng kanilang mga congressmen sa kabilang side at mga senador sa kabilang side. So ngayon, pag magsama sila, yung mga hindi nakatugma, ayusin nila. Supposedly, that is the allowed powers for them to do. So ngayon, pag tinignan mo naman po kasi sa konstitusyon, nag-uutos ng 3 basa ang pagsagawa ng batas.
kahit batas sa pagsagawa ng budget natin. So kung tatlong basa, ay yan lamang ang klaro sa ating konstitusyon. Hindi nga nakalagay sa konstitusyon paano gagawin kung magkaiba-iba ang ginawa o provision ng House at provision o ginawa ng Senate. Kagaya nan, akap na lang. Sa akap, zero ang budget ng Senate. Kasi tinanggal ni Ivy Marcos. So, kudos to that Ivy Marcos. So, ginagalang kita dyan. Tapos, ang ginawa naman ng budget ni Romualdez ay nilagay 39 billion sa akap. So, ngayon, nagkabag-abaga. Nagbuo ngayon ng committee. Ang committee, pagbuo ng committee po, ay wala sa Constitution. So, ibig sabihin, ang tinatag namin, by implication and by necessity, kailangan magbuo. Kasi paano pagtugmayin? Kasi iniutos din sa batas na kailangan magkabuo, magkaisa ang nakasulat na batas bago pirmahan ng presidente. Okay? So sa loob ng pag-meeting nilang dalawang grupo, may tinatawag na tawag sa kanila bicameral committee. Ang tawag kasi sa isang kongreso, cameral. Sa Senate, cameral. So Senate cameral, House cameral. So dahil nagsama ang dalawang cameral, ang tawag bicameral. Tapos kasi mag-conference sila, bicameral conference. Tapos dahil panel, tinatawag din committee. So bicameral conference committee. At by implication din, by necessity, at dahil kailangan, indispensable, ay kailangan pagtugmay nila. So anong kapangyarihan ng committee na yan? Ladies and gentlemen, let me be clear. They have no power to make laws. Kung wala silang power na gumawa ng batas, ang bicameral conference committee. What powers do they have in accordance to the Constitution? The only power na meron sila po ay ang power lamang sa sigo-sigo, pag-reconcile na kung ano ang pagkakaiba sa dalawang version ng budget na ginawa o batas. So wala silang power to insert. Kung walang power to insert, hindi sila pwede maglagay na saklawin nila yung House of Representatives, lahat ng congressmen nag-usap. Wala nga yan hindi pinag-usapan. So hindi pwede gagawin na isingit ang akap kung hindi pinagpapagit sa baba. Ganon din ang Senate, hindi pwede papayag na isisingit kung hindi pinag-usapan sa Senate. Ganon po ang proseso ng paggawa ng batas. At kung batas ng budget ang pag-usapan, pera naman ang pinag-usapan. Therefore, very clear siguro sa inyo na ngayon, ang paliwanag ko, na kailangan and the only thing that they can do, ang tanging magagawa lamang ng bicameral conference committee ay pagtugmain ang nagka-diferensya. Nang ibig sabihin, kung hindi binanggit, kung wala doon, ay hindi nila pwede gawin. Hindi nila pwedeng ilagay ang batas kung wala sa version ng Senate at wala sa version ng House. Ganon po ang nangyari sa 2024 na budget. Sa 2024 version ng House na budget, wala pong nakalagay na akap. Sa version ng Senate, wala rin nakalagay na akap. So kung wala nakalagay na akap, pag ang lahat ng version na yan ay dumaan sa tatlong pagbasa, 3 readings. Ano ba yung 3 readings? Una, basahin mo na ang proposal. Titulo lamang ng proposal basahin. Sasabihin kayo ng speaker o di kay Senate, let that proposal be referred to the Committee of Finance. Kasi finance ang budget. So kung sa House of Representatives, speaker mo salita, let that proposal for the budget for the country's spending in 2025 be referred to the Committee on Appropriations. So si Saldi po yun. So yan ang unang reading. Ang pangalawang reading ay pagkatapos na mag-study na yung committee at pag-usapan sa committee, magkaroon ng committee hearing at gagawa ang committee ng kanilang final version. Ganon din sa Senate, ganon din sa House. At pagsasabit kayo, magkita-kita sila sa buong Senado o buong House. At magkaroon ng tinatawag na pangalawang basa, second reading. Sa second reading, pangalawang pagbasa, diyan na po i-entertain ang lahat ng mga congressmen o lahat ng mga senador na gustong magdagdag ng pagbabago o pagtatanggal sa mga version ng budget na ginagawa nila o batas.
Okay? Naintindihan nyo na? Tapos kung matapos na, ay kung anong resulta sa pangalawang pagbasa, ay i-imprinta na naman ulit. Tanggalin, i-correct kung anong final form, magkakaroon naman ng third reading na tinatawag pangatlong pagbasa. At ang third reading, pagbasa, wala nang amendya, wala nang pagbabago na tatanggapin. Kundi, magboto-boto na lang sila, yes or no. Kung marami ang yes, aprobado ang budget o ibang batas. Ganon din sa Senate. At kung aprobado na, nagboto na ng yes or yes sa Kongreso sa budget, hindi nagkatugma sa hawak ng Senado, walang akap, zero. Sa hawak ng Kongreso, may 13.9 billion na akap. Paano ngayon pagtugmain? Kasi hindi naman pipirmahan, hindi pwedeng pirmahan ng presidente kung hindi magkatugma. Kaya, by implication or by necessity, kailangan magbuo sila ng committee nilang dalawa para mag-agree sila at some point kung saan pwede lang gagawin. Ay, sabihin ni Amy Marcos, ayaw namin ng akap. Sabihin naman ni Romualdez, gusto namin ng akap. So, pwede silang pangita, hatiin nila sa gitna. Ganun po yung function ng Bicameral Conference Committee. So ngayon, pagkatapos ng Bicameral Conference Committee, gagawa sila ng report. At ang report na gagawin nila ay ibibigay ngayon yun sa kanilang grupo at babaguhin, buuin ang budget na proposal na hindi mo na nakikita ang pagkakaiba, pinag-isa na. At yun ngayon ang ihahain, ibibigay sa Office of the President na pirmahan o disaprobahan ng Presidente ng Pilipinas. So ngayon, itong nangyari, itong question. Bakit yung Bicameral Conference Committee na nakita natin na nilagdaan ng mga representante ng House, representante ng Senado, nalagdaan na maraming blanco, walang amount na nakalagay. So sino ngayon bakit pinirmahan? Ang tanong lang dyan, bakit pinirmahan ni Bongbong Marcos? Bakit mayroong Bicameral Conference Committee na report na bago pinirma ni Bongbong, ay bakit mga blanco? Yun ang tanong doon. Bakit blanco? At bakit mo? At tanong naman, ano ba talagang pangalawang tanong? Totoo bang blanco? Ang sagot ko, totoong blanco kasi nakita ko ang kopya ng report na may mga perma na ng mga representante ng Senate at representante ng House. At ang napirmahan ay yun may mga blanco. So, ibig sabihin, ang pwede lamang permahan ni Bongbong Marcos ay yung kompleto na. At kung pinirmahan ni Bongbong, sabi ni Bongbong Marcos, kompleto yan pinirmahan ko Sabi naman sa pamamagitan ng pananalita ni Lucas Bersamin, na kanyang Executive Secretary, kompleto yan, hindi naman pirmahan. Si Executive Secretary Bersamin naman, nagsasabi lamang siya, ayon sa kanyang nalalaman kung ano ang proseso. Hindi niya nakita ang totoong report. So, ibig sabihin, paano ngayon ang nangyari? Ang report pala ay blanco. Ibig ba sabihin, si Bongbong Marcos na nagmani-mani, naglagay ng amount, tapos pinirmahan niya? Ganun po ang nangyari. Iyan lamang ang tanong. So, naipakita ng grupo ni Duterte sa pamamagitan ni Congressman Ungab ang papel, ang kopya ng papel na may pirma ng mga senador na representante at House of Representatives na representante sa Bicameral Conference Committee na blanco. Ano ngayon? Paano nangyari at pinirmahan ni Bongbong Marcos? Kung batas ang pag-usapan, bawal na bawal pumirma ang presidente sa Bicameral Conference Committee na blanco ang amount. Blanco kung magkano nilagay. At ang katotohanan na mayroong mga may budget. Ibig sabihin, isa lang ang implikasyon niyan na binadjik-madjik pala ni Bongbong Marcos ang budget. Tapos sagot ni Executive Secretary Bersamin, hindi, ano yan, papel yan, dumating kay Presidente, may laman na yun, wala ng blanco. Sabi niya, tingnan nyo nga ang report sa website ng Department of Budget and Management. Binuksan ko po ang website. Wala pong nakalagay na kopya ng Bicameral Conference Committee report, kundi ang nakalagay lamang yung buong budget na in final form.
O, ngayon, ipakita ko sa inyo yung website ng Department of Budget and Management para patunayan ko sa inyo na wala roon yung Bicameral Conference Committee. Nagsisinungaling si Bersamin. Kung nagsinungaling si Bersamin na siyang pinaka-top assistant ni Marcos, ibig sabihin, nagsisinungaling din si Bongbong Marcos. O ito, patingnan ninyo. Yan. Titingnan natin. Load. Ulit. Sandali lang. Ulit. Bakit ayaw mo buksan? Sinara na nilang website para hindi mabisto. Ay, nako. O ito naman. Ayaw mo buksan? Pag hindi mo buksan, ibig sabihin, pinasara ni Bongbong Marcos ang Department of Budget and Management na website para hindi natin ma-inspection ng mamamayan. Ayan o. Anyway, pag mamaya mabuksan nyo yan, hindi mabuksan o. Ibig sabihin, pag mabuksan nyo yan, ang makikita nyo lamang dito, doon, ay General Appropriations Act 2025. Wala pong kopya ng tinatawag na Bicameral Conference Committee. Kasi kung may kopya, makita nyo may mga blanco. Yan po ang nangyari dito. So, ang ibig sabihin, ang ating presidente ay isang mandarambong pagdating sa mandaraya. Dinadaya nila pang budget para kumita sila sa kanilang bulsa. Naku. Kaya tuloy, may kaso na nga ang tatay mo, dadagdagan tuloy, pati anak ko magnanakaw din. Yan po ang implikasyon yan, Mr. Bongbong Marcos. Akala ko ba nagbago ng Marcos? Naku. O ito, subukan natin ang budget. Maghirap pagbukas. Kasi itong pinaka-issue sa ngayon, kaya tinatabunan nila. So anyway, mamaya, titingnan natin. Wala, ayaw pa rin magbukas. O yan, ang budget. Subukan bubuksan. Ayan, i-click ko ngayon ang 2025 budget. O ayan na. Ladies and gentlemen, tingnan nyo. Kinihighlight ko. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung meron bang Bicameral Conference Committee dyan. Wala. Sa ilang pinakailalim, pinakailalim niya, General Appropriations Act, GAA, FY 2025. Ibig sabihin ng fiscal year. Sunod, President's Veto Message on FY 2025. Walang ano dyan, walang Bicameral Conference Committee, technical notes, wala rin. President budget message, wala rin. People's budget, so walang Bicameral Conference Committee. Naglulukuhan tayo. Hindi tayo naglulukuhan, tayo lang mga niluluko. So, sino-sinungaling ngayon? Hindi naman pala totoo kasi nag-anunsyo si Ginoong Marcos na fake news daw si Duterte. Sino sa inyo fake news ng dalawa? Sabi ni Music Club, nabigyan ko lang kanina, di lang ako naka-download dahil madami, volume 1 na to. Hindi mo makita, wala kang makita ng Bicameral Conference Committee report yan. Ay, nako. Hindi lukod yung tao eh. Yan Yan ang nakita, ipakita ko ulit Share screen. Yan ang budget ng Department of Budget and Management.
O, ngayon, para makita nyo, para lihitin mo na makita nyo, yan po ang budget. Ilagay ko sa kanyang ay, ang hina. Hindi mabubuksan masyado. Basta kahit sa kita ninyo, yung budget natin ay house show. Ay, no. So anyway, diyan makita nyo na wala. O, remove na natin yan. So in other words, napatunayan natin sa ebidensya, nagsisinungaling patungkol sa budget ang usapin. Kasi ang akusasyon ni Duterte, pinakita ang budget na blanco. Para naman malaman nyo, asan ba yung budget na blanco? So ipakita ko sa inyo yung blankong budget. Ito yung blankong budget. The Philippines, a frontrunner and player among Asia's emerging economies, outpacing Indonesia, Malaysia. Outpacing Indonesia, Malaysia. Sinungaling kayo. O, ito. Ito yung ebidensya. Ito yung Bicameral Conference Committee report na blanco. Tingnan nyo. Yan yan, palakihin ko para makita ninyo. Ayan, nakita ba nyo yan? Makikita ba nyo? Yan, blanco yan, may dilaw. Yan ang blanco na walang amount. Basahin ko ako anong nakalagay. Number 14, pinakamataas na may dilaw. Sabi dito, after the acronym NIA, ibig sabihin National Irrigation Administration, delete the amount in figures, 74,570,743,000 pesos and replace with blank. Oh. Tinanggal nila ang budget sa irigasyon tapos pinalitan ng blank. Pero mo ibig sabihin wala na namang irigasyon ng ating bansa. Tinanggal na 74 billion. So ngayon, pangalawa, sa nasunod na dilaw, after the acronym PCA, Philippine Coconut Authority, delete the amount in figures 889 million and 65,000 pesos and replace with blank. Tapos dito, after the word total, delete the amount in figures 104 billion, 820 million, 715,000 and replace it with blank. Oh, ano yan? Blank. Klaro-klaro. Oh, pakinggan natin ulit ito. I-play ko na ito. Ayan, walang sound. So at least nakita ninyo, yan po yung ano. So stop na lang natin kasi wala ng sound. May nakita na kayo ng blanco. Yan. So ngayon, yan lamang po ang tanong ko. Bakit ginanon ninyo ang budget pag nanakaw na naman nangyayari? Ay, sabi niya, okay, mag-shout out na lang ako. Inardi, pasensya na Inardi, na wrong impression ako sa iyo. Pasensya ka na. Tapos, Desmond Laksamana, nagsalita na rin si Vic Rodriguez. Meron ba sinabi tungkol dyan? Teresita sa Palaran.
Joseph Adams, Rob River Cabardo Arado, tapos Joseph Adams, Sir Duterte nagsisinungaling, si Duterte daw nagsinungaling. Klaro naman si Bongbong Marcos nagsinungaling eh. Magiging totoo naman, tapat naman sa katotohanan. Diba, Joseph? Polo Carpio, nagsampa na ba kayo ng case? Ang kulang ko lang kay Tulfo na nakachamba ako na si Attorney Kalonge na naging kaibigan ko na retired lawyer sa ombudsman ay humingi ng panahon na makukuha niya ang dokumento na pinangako ni Attorney Moises Tolentino Jr. na siyang pumaso laban kay Erwin Tulfo. Hawak niyang buong kompletong dokumento. Kailangan ko yun. So hanggang Wednesday, doon namin ipapile. Okay? Magantay na lang kayo. So, Polo Carpio, tipo si Ben Anisito, feel ko si BBM kasi sa podcast ni IPPRD, ang sinabing may blanco is yung bycam report. Bycam report at hindi nila pinapublish sa DBM. Mukhang hindi na inform na maayos si BBM. Ay kung napaloko siya, hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Ganun lang kasi, mag-resign na siya. Mahirap silang paniwalaan sa dalawa. Si Duterte bang pareho na sila liar, Joseph? Problema siya, maka-BBM ka eh. Pasensya na Joseph ha, ganun impression ko sa iyo. Si Floro Fornelos, Eko, may Eko ba? May Eko pala. Okay, tinanggal ko ng Eko. So, Jose Floro Fornero, Masilva Rancel, Jelly Robles, tapos Nebor de los Santos, Domenico Marco Barbagiar Jr., Michelle Rancel, sila B, si Marcos daw ang pan, Nover de los Santos. Sa isyong ito, si Marcos ang nagsinungaling. Nover de los Santos, Sir Toto, tama ba ang pananaw ko magbabago ang takbo ng Pilipinas pagkatapos ng World War III? Alam mo sa totoo lang, sigurado ang gira makapagbabago. Pero ang tanong, kaya ba natin tanggapin ang katotohanan na maraming milyon-milyon mamatay? Hindi ko kaya tanggapin. Kaya gumawa tayo ng ibang paraan. Sa pamamagitan po ng boto, tapat na boto ninyo. Calster, Salcedo, pareho na sila, binababoy nila ang budget ng bayan. Sabagay, panahon ni Duterte, binababoy niya rin eh. Desmond Laksamana, it will be sa Pinas history ang nangyari ngayon dito. Only in the Philippine politics, katoto, tama, grabe. This even sa maaming probinsya. Anong probinsya mo, Desmond? Sinabi rin na ni Amy Marcos sa speech niya na kaya siya hindi pumirma. O hindi nga, sa totoo lang sinabi in fairness to Amy Marcos. Kaya kung wala nagmamapagpilian, pwede si Amy bumubulo. Lady Carmel, thanks po itong totoo for the update. Good luck, good faith, good health, and God bless you. Nover de los Santos, sobra na ang korupsyon sa Pilipinas, harap-harapan. Sebastian Sarte Gonzaga, digong nyo kahit kailan ay hindi yan nagsasabi ng totoo. Mula Senator Trillanes, bakit si Bongbong ba nagsasabi ng totoo? Ang issue lang natin, Sebastian, sa ngayon lang, yung budget lang. Alam naman natin magsinungaling lang pareho sa ibang mga ibang pagkakataon. Dominic Crooks, Paul the Brute. Tapos sabi ni Raja T. Tapos D exclamation point. Kakasabi lang sila magno, hindi pwede magpasa kung kulang-kulang. Bawal mo talaga pirmahan yan kung kulang-kulang. Alex Piron, tapos D. Perlisman, sabi ni Amy Marcos, kaya hindi siya pumirma, okay. Alex Olin, Dada, ang pag-asa ng bayan, katoto. Your game is come shame, great day, si Dr. To. Yormi, i-check daw sa website. Walang ang sinasabi Yormi na website ng DBM, ang General Appropriations Act. Iba yun, hindi yung pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin na dokumento, Bicameral Conference Committee Report. Yan ang may blanco, nangguyo. Manluloko talaga ito si BBM tsaka si Lucas Bersamin na wala respeto ko sa kanya bilang Chief Justice dati. Sige, Imor Nibal, Classical Tuda, watching, okay, Fearless Man, Bicam ang Blanco, hindi ang GA, tama ka Fearless Man. Norbert de los Santos, Imor Nibal, Eduardo de la Rosa, Sir Toto, mas malaki ninakaw dito. Mas malaki kayo, no, kay BBM. Eduardo, with your respect. Ang kay Duterte, ninakaw niya, parmali. 14 billion. Tapos laptop, 2 billion. Napunta kay Elizalde ko. Tapos
yung 51 billion ata sa plus floods sa Davao. So, na, 64 plus 2, 66. Kumbaga, mahigit-higit na 100, pero si Kinali BBM, daan-daang bilyones ang ninakaw nila. Sa ayuda pa lang, tapos ng usapan. Tapos ang baha pa ng mga nangyari, hindi ginastos ang flood control na budget. Kita mo sa Typhoon Christine, pati Cagayan Valley, Naop, pati Bicol sa Cagayan Valley, punong-puno ng baha. Felisman, Baykam ang nireklamo ni Digong, hindi ang GAA, tama po kayo. Aracel Magdarao, Dada, Music Lover, D. Apostrophe, Hilda Marquez, praise to you, O Lord, your game is a scam, possible doc, Music Lover, Rems, Alan Zapanta, Sir, ground for impeachment. O yan, talagang ground for impeachment yun, naniluloko, betrayal of public trust, dinaraidor niya ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Pinirmahan niyang budget ng mga maniobra. Araceli Magdraog, anong date makita mo? Pakita mo ang nga abogado na ebidensya. Ito nga na pinakita ko na sa iyo eh. Ang date yun, pirmado yun. Pirmado yun ang Bicameral Conference Committee. Maghihirap sa iyo kapag makabumbong kayo eh, o maka-Duterte kayo. Kung lahat ng ebidensya pakita laban kay Bongbong Duterte, hindi kayo naniniwala kagad. Dada, Marbs FG, nakikita sa BBM website GAA, iba yung GAA, iba yung na may mga numero na ang blanco, ang daming insertion, gano'n ba? O magkikita natin insertion. Pero yung hinanap natin Bicameral Conference Committee report, iba yung GAA. Celso Talisik, Dada, okay, Alulalya, kasuhan na, sabi NRD, Julie Pangan, sir, anong dapat gawin? Sobra na ang pagkakamulto sa budget. Okay, Mark Anthony Sarico, Rems, Fearless Man, Reggie Pegal Felipe, Chief Justice na sinungaling, yun nga. Yun na tuloy, nawalan ng respeto mga tao kay Bersamin. Raquel Mateo, tapos Music Lover, Rems, Araceli Magdiraog, December 30. Ano December 30? Buksan mo. Rachel Alolaya Polo Carpio, your game is a scam. Nevertheless, Nobel Arnel Rag, tsaka na yan, mabuksan pag na-doktor na nila. Yun, tama. Dudoktorin mo na nila. Yorme, Zach Casas, Alolaya, Adolfo Kaunga, Noel Bonifacio, tapos Adabe, JD Adabe, Music Lover, Hilda Marquez, King Cops Motovlog. Amen. Hala, mali po yata ang bakit daw asa ng budget ngayon, bakit may blanco? May blanco nga. Ang Bicameral Conference Committee po may blanco, hindi yung General Appropriations Act. Bumagal ang website ng DBM kasi biglang taas ang traffic o ano. Siya John Payne, kayo lang, Alolaya, Arnel Rag, Erlinda Bitman. Thank you, sir. Toto Causing for the information, for the assessment, and for your opinion. Please continue educating and informing the Filipinos. Tapos Araceli Magdrao, Jan Suarez, Alolaya, Music Lover, Araceli Magdrao, King Cops, your game is number 20 Cops, Hilda Marquez, Araceli Magdrao, sino pa, Reggie, tapos King Cops, J.D. Davin, Jan Suarez, Ramil Nudalo, tapos si Charles Whiskey. Toto, paano naging illegal ang isang batas? Ang budget ay isang batas po yun. Dapat mo malaman, Charles Whiskey at Charlie, na ang batas ay budget. Ay batas yan po. Yung tawag dyan, General Appropriations Act. Lahat po ng batas sa ngayon ay nakadulo Act, Republic Act, kaya nga Act. Okay, funky shirts ang BICAM report ng GAA is at different, sir, klaruhin na mo, di ba? O, yung BICAM report, iba yun. Iba yung GAA. Saka sa may pa sa Pacquiao, di ay ato gihimo presidente kay basin dili na magawat. Jan Suarez, people, wake up. Pira natin yan. Alexander Agtarap. Kung hindi sa pandemic, hindi siguro makautan si Ibarardi. Charlie, budget niyan, paano magkaroon ng anomaling. Yun na, nag-anomaly yan na nakita na nga natin, Charlie. Release man, Nobel de los Santos, Edwin Perez, dapak na nilampasan lang ang budget ng education eh. Pandaraya naman yan. Dapak na kinargahan lang ng ayuda. Tinanggal ang mga budget para sa 4Ps na 50 billion, para sa Department of Education na 12 billion,
tinanggal din sa ang mga 30 billion ng mga para scholars natin. So wala nang makapag-aral ng scholars sa 2025. Tinanggal ang 17 billion sa DOTR, transportation. So hindi na magagawa yung mga project na subway, at hindi na magagawa yung mga South Commuter Railway, North Commuter Railway. Anong inuunan ninyo? Mga ayuda na pang isang araw lang. Your game is a scam. Seriously, the GAA bill was still blank. Hindi po GAA bill ang blank. Ang blank po ay yung bicameral report. Blank ang petsa ng ang amount. Tapos, ang sinasabi official gazette, ang pinapublish po dyan ay General Appropriations Act. Hindi po yun bicameral conference committee report. Iba po yun. Ang bicameral conference committee report po, yun po ang una bago na gawing basihan ng General Appropriations Act. So, ibig sabihin, kung ano makikita mo sa General Appropriations Act, dapat nakikita mo pa rin po sa tinatawag na bicameral conference committee. Hindi mo pwede pirmahan ang GAA kung walang laman, kung walang bicameral conference committee report. Okay? So, umasa pa kami, Dr. Toto, na mapapasama na ninyo. Sa tingin ko naman, ay positive ako, feel ko na ngayong linggo, i-anunsyo ng Supreme Court. Pwede ba natin sabihin na magnakaw at pamilya naman, pareho lang sila, mas malaki pininako na Marcos, ang laki na the biggest thief in the world, si Sukarno, number 2, si Ferdinand Marcos Sr. So, grabe talaga ang gobyernong ito. O, sabi ni Benz Pineda, Zian Miranda, idol, si Amy na mismo nagsabi, kaya ayaw niya pumirma. Sa totoo lang, in fairness kay Amy, hindi siya pumirma doon. Si Black Spider 05, puro Duterte, gumising na kayo. Dinuloko lang kayo ng amo nyo. Si BBM, gumising na rin kayo, pro BBM. Dinuloko lang rin kayo dito. Pare-pare lang. Si Duterte sa si Kwan. Yung Black Spider, baka di BBM ka lang kasi, kaya ganun ka. Joey Castillo, pero ano bang pangalan mo, Black Spider? Ibigay man totoong pangalan mo para pwedeng magkasuhan ng libel kung magsalita ka ng masama. Joey Castillo, dapat mag-resign na si BBM. Inade, parliament na dapat. Okay, Ramon Reyes, Charlie Whiskey, budget ba yan? Paano magkaroon ng... Charlie, you must think deep para maintindihan mo. Ang budget po, hindi maging budget kung hindi dadaan sa bicameral conference committee. Okay? Ganun lang kasimple. Your game is a scam shame. All I understood, the final version signed is ready-made version by President Marcos. Hindi natin lang kung ready-made kung ang blanco ay pinilapan niya. So, gano'n lang ating hinihingi dyan. Asan ang bicameral conference committee report na official? Impeach lahat ng official na may impeachable offense. Tama, si BBM, impeach. Si Sara, impeach. Lahat sila, impeach. Tanggalin din si Romualdez. Para manalo siya, pinatanggalin sa listahan kalaban niya. Kakaya. Romualdez, kakaya. Dismon lang sa mana. Katoto, hindi na kayo siguro sa kamilik. Manual counting should be back. Dapat po, Black Spider, katoto, pag ganyan na lang, ganyan dapat, mag-declare na naman sa law. Ay si PBM, ayaw ko mag-declare martial si PBM, dapat sa totoo, dapat tanggalin yan. Wala, hindi naman siya nanalo. Ang papadalo sa kanya Black Spider is smart magic. Rasili Mugdaraw, dati di ko gusto kausing, pero minsan, totoo, sinasabi niya, ngayon, napipakita mo date, nang sinasabi ni hindi kami bugado, pero naniwala kami sa ebidensya. Ebidensya na nga, pinakita ko sa inyo, ano pa yun? Ano pa bang ebidensya sa iyo? Arthur Taroy Vlogs, kailangan ng talino yan. Huwag basta-basta pirma. Ibig sabihin, hindi pa talino si Bibig Utuso. Alvaro Alexis, huwag kang mag-run ng senador kung gano'n ka rin lang, manahimik ka dyan. Ay, ito yun. Ano to? Pro-BBM to. Si Alvaro Alexis. Ano mo magpupangalan mo? Huwag ka na mag-comment dyan, kundi pakita po pangalan mo. Black Spider, katoto, daming nakawan, dapat mag-Barcelona. Ayoko ng Barcelona. Idaanan natin sa balota. Kahit kanino pa ibuto mo, daan talagang totoong buto natin lalabas lang sana. John Suarez, ang BICAM report na may blanco pinirmahan nila. So, Pastora Raila, corruption, smallest biggest abomination. Okay. Sino pa, Omar Montes Claros, hindi na sila kapaniwan, pareha sila ni Duterte. Araceli Mondrao, Romulo Lorica, iba BICAM at GEA, iba rin. Basta,
Jan Suarez, big mistake for Idol BBM, checkmate na siya dito. Charlie Whiskey, ministerial lang naman siguro. Hindi po ministerial yan. Kailangan pag-isipan mo pa rin. Ang ministerial, hindi ka na kailangan mag-isip. Pero pag mag-isip ka pa, kung gagawin mo hindi, ay ang tawag din discretion, hindi ministerial. Okay? Yan po ang batas. Romulo Lorico, bakit tahimik mga tolpo? Ay, mga tolpo, kawatan numero 1 yan eh. John Suarez, Salvador Urbano, kasuhan na dapat yung involved na dyan sa bicameral report. Jan Kabinbin, good afternoon, Kapunyog, John Kabinbin, Al-Olaya, Rafi Tul, Fee, alias Polandit, Tam Sauer, Garnis, gumising kayo, 225 pa rin, tulog na kayo, tulog pa kayo. Your game no, BICAM is the basis for the final version. Correct. Walang final na GA kung walang BICAM na report. RC Abad, hello po, Doc. Jan Suarez, Bernadette Hernandez, Jan Suarez, sino pa iba? Univert, X-rated. Sino mga senador pumirma? Dami, may report ko 7 senators dyan, pumirma dyan. Ben Pineda, let's vote, Dr. Causi, Guillermo, hindi na nga pumirma si Ivy, hindi na pumirma si Bato, hindi na pumirma si Bungo. Maraming hindi pumirma, majority ay hindi pumirma. Ben Pineda, Ramiro ba, tama, para may bagong elections, no? Ben Pineda, impeach na lahat. Funky shirts. Makakahiya nakakahiya itong doktor na ito. Nakakahiya daw ako, ikaw, ano ka? Tony Villeta, kung hindi mo kinikilala ang kasinungalingan na may ebidensya na, ay nakakahiya ka. Di ba? Ito sa BICAM graph report. Hindi ko okay, hanggang dyan naman, Titina Gallardo. Yan lang po sa atin. Pero bago siguro, nais kong ilabas mo na ang kay sinabi ni Cielo Magno. Ilabas ko para maniwala kayo, pati si Cielo Magno sa salita. Yan, si Cielo Magno. Proof! Pasok! Pasok si Proof. Hindi pa at hindi umanda. Tatanong mo yung issue sa naman na nalulupat ukol sa 2025. Yan naman yung nagtatanong mo yung issue sa naman na nalulupat ukol sa 2025 budget. At sinasabi ko, yung dating Pangulong Duterte, dating Congressman Turap, na marami kulang-kulang na datos sa may cameral report ng 2025 GAP. Sinabi ko ng Executive Secretary Marcelo na hindi maaaring pumirma ang pumuto sa kulang-kulang na dokumento. Pero very interesting po yung tanong nito. Kasi dalawang dokumento po yung pinag-usapan natin kasi meron tayo mga ibang kababayan na tinukumpara yung GAA na nasa ang website na sinasabi na may datos naman. So, nagsisimula sa Pangulong Duterte. Hindi po natin ito ma-verify dahil dalawang dokumento. Okay, basta klaro ha. Yung pinag-uusapan dito. Yung isa ay yung GAA na nasa website. Iba yun. Yung isa pong sinasabi nila, Congressman Turap, ay yung bicameral committee report. Alam niyo po sa bicameral committee report, ito supposedly nire-reconcile. Okay. Wala na naman. Tatanong mo, yung issue sa naman na nalulupat. Anyway, tama na yan. Sinabi niya lang, iba yung ano. Sinasabi ko. So, sinasabi lang ni Cielo Magno, umaayon sa ating mga kaisipan. Narinig ko nga si Rodriguez ganon din sinasabi. Okay? So, hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po sa lahat. Raul De Leon, Charlie Whiskey uli, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? Hanggang dyan na lang at magpaalam na lang tayo. Till next time.